matulog. Hallelujah. Dahil masaya po ang araw na to, so mamimiss mo yung saya kapag natulog ka. Hallelujah. Kayo po ba'y nandirito upang matuto sa paglilingkod sa ating Panginoon? O kung kayo po'y nandirito at gusto matuto, wag po kayo matulog, no? Although ito po yung sa lahat po ng service ng Sunday, ito po yung medyo, yung iba iniiwasan kasi nakakatulog, pero yung iba naman gustong-gusto kasi nakakatulog. Okay, ito po yung oras na kung saan kailangan po din po natin gisingin ng sarili natin. No? Ako nga po medyo inaantok, ako lang sa tulog. Pero kapag po ako, habang nagsasalita, nakatulog, pwede kayo matulog. Okay? So, abangan niyo po ako. Pero kung ako po ay gising, lahat po tayo gising. Amen? Lahat po ba excited para sa paglilingkod sa ating Panginoon? Di po ba kapag excited kayo isang tao, di inaantok yan? Hallelujah. Dinalabanan ang antok. Hallelujah. Tayo ay patuloy na tuturuan ng Panginoon. Amen. I believe ang tema natin hindi ito nakakanto kasi patungkol sa pag-ibig Di po ba pag pag-ibig dami nating pwedeng sabihin. Dami nating pwedeng pagkwentuhan. No, nung kayo ay kabataan pa, basta pinag-uusapan yung crush kahit 3 oras, okay lang. Pero bakit pagsalita ng Diyos, 5 minutes tulog? Pero sa hapon pong ito, naniniwala ko na sama-sama po tayong makikinig na salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, nandito po tayo sa serya natin, Understanding the God Kind of Love. Ito po yung pinag-uusapan natin. Kaya nga po pinag-uusapan natin ito pang tayo rin ay magkaroon nito because God is love. At ang Panginoon ay nasa atin. At kung ang Panginoon ay nasa atin, nagmamanifest po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Di po ba? Okay? At ang pag-ibig ng Panginoon ay walang kondisyon because this is agape. Hindi po yan eros. It's a romantic love. Hindi po yan phileo na kung saan umiibig ka lang sa isang kaibigan o the friendship kind of love. Hindi rin po yan storge na natural love natin sa ating mga mahal sa buhay. But this is agape love, unconditional. No? Tingnan mo yung sarili mo at tanungin mo ang sarili mo, anong ang nakita ng Panginoon at inibig niya ako ng sobra-sobra? Hallelujah. Sabi nga ni David, if I consider the heavens, the moon, and the stars, what is man that you are mindful of him? Di po ba kapag punong-puno tayo ng pag-ibig, yung taong ito namumutawi sa ating mga isipan? No, we always think that person, hindi yan nawawala sa isipan natin kasi nga po mahal natin siya. Tama po ba? Ako lang po palang gumagawa nito. Hindi ko alam kung tulog kayo or gising. Okay? Pero ito po yung klase na nais ng Panginoon na makakamtan po natin, yung kanyang pag-ibig na agape. No, kaya nga po pag-uusapan po natin yan sa buong February. So last Sunday po napag-usapan na po natin yung God kind of love is not self-centered. So hindi po siya pang makasarili ang pag-ibig. No, hindi po controlling ang pag-ibig. Hindi po yan kapag meron kang taong iniibig, parang gusto mo lalakad na siya according to your rules. No, marami tayong sinasabi na kung talagang mahal mo ko. Okay? Minsan, sa sobrang self-centered, ang nakikita mo na lang yung para sa'yo. By the way, kaya nga po tayo umiibig dahil nagpi-feedback yung kaya tayo umiibig, pakidagdagan din ng konting bass, parang matarling lalo yung boses ko. Kaya nga tayo umibig dahil naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo marunong umibig kapag yung klaseng pag-ibig lang na alam natin ang nagagawa natin or ine-extend natin sa mga tao.
Amen. Hindi po yan klase ng, hindi ko alam kung nagpi-feedback yung mic ko, kung ano, parang iba yung boses ko ngayon sa hapong ito. Feedback, no? Okay. Test 1, mic 1, 2, 3. Okay. Ganun pa rin. Sige. Naistorbo kayo, lalo na ako. Naistorbo ako. Okay. Ang pag-ibig po ng Panginoon, nais na maranasan natin dahil ito po yung nais niya. Kasi nga po, ang Diyos nagkikipagrelasyon sa atin. At kapag ang isang tao nagkikipagrelasyon sa isang tao din, ang gusto niya yung mag-manifest yung anong klaseng pag-ibig ang na-extend sa taong ito. Since ang Panginoon nagkikipagrelasyon po sa atin, ang nais niya yung klase ng relasyon o klase ng pag-ibig ang i-extend natin, kumbaga, ibabalik natin kung anong klase pagmamahal meron ng Panginoon sa atin, ganun din tayo magmamahal sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga po, it's not self-centered. Kaya nga sino yung mga single dito? Taas ang kamay. Sige, single, pero may boyfriend o may girlfriend. Okay, kung ikaw single tapos meron kang boyfriend, pag sinabi ng boyfriend mo, kung talagang mahal mo ko, pagbigyan mo ko, controlling na yan. Hindi yan talaga pag-ibig dahil ang pag-ibig na yan, self-centered. Self-serving. Okay? Dahil ang pag-ibig is waiting. Because true love waits. Okay? Okay. So, it's not self-centered. Tingnan niyo po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. In John 3:16, for God so loved. Alam mo yung ibig sabihin ng so love? Sobra-sobra, kaya nga so loved the world, that is us, and He gave. Tingnan niyo po yung response ng Panginoon in loving us. He gave. Anong binigay niya? 3 red roses? No. He gave His best, His one and only Son. Tapos ito, whosoever, kung sino yung magre-respond, kung sino yung tatanggap, kung sino yung nais maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ito niya, whosoever believe, lahat ng tatanggap sa pag-ibig na to, will not perish. Because God wants relationship. At kapag gusto ng Panginoon, kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa ating Panginoon, gusto ng Panginoon eternal. Kaya nga, will have eternal life. Ito yung klase ng pag-ibig na binigay at nais ng Panginoon na magawa din natin. Na hindi po ito self-serving at hindi rin po ito self-centered. Amen? So pag-uusapan po natin, God's kind of love which keeps no record of wrongs. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us as we acknowledge your presence, O God, in this place. This is your sanctuary, Lord. It's your grace, kaya po kami nandirito. It's by your grace, Lord, kaya nga we can listen, we can experience and feel your presence, O God, in this place. And as we pray, Lord, and as we study your word, allow us, Lord, to have your wisdom, na magkaroon po kami ng katalinuhan, na hindi po lang namin maintindihan ang mga pinag-aaralan namin, kundi ito'y magawa po namin sa aming buhay. Be with us, Lord, at dalangin ko, Panginoon, sa lahat po na nandirito, even our first-timers, ay maintindihan po nila kung anong klaseng pag-ibig, kung anong klaseng pagtrato ang ibinibigay mo at ginagawa mo sa iyong mga anak. Continue to lead us, Lord, according to your word and according to your will. This we ask in Jesus' name. Amen. So, God kind of love keeps no record of wrongs. No, tayo po mahilig sa mga paglilista. Di po ba, kapag ikaw ay walang pera, lista mo na lang. Okay? Magbilig din po tayo magbilang. Di po ba, nung una tayo nagbilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nagtatanda tayo. Ngayon, kung ikaw ay dancer, di ka marunong magbilang kasi ang bilang mo hanggang 8 lang. Pagdating ng 8, pabalik ulit. Okay? Pero tayo po, mahilig tayo sa listahan. Mahilig tayong magtanda, lalong-lalo na sa mga bagay na hindi maganda sa ating pananaw. No, tinatandahan natin yan. Pero yung mga mabubuting bagay na ginawa ng kapwa natin sa buhay natin, parang hindi natin natatandaan. Yung mga natatandaan lang natin, yung mga bagay na ayaw natin. Hallelujah. Ikaw ba'y nagsulat na naglista ng mga bagay na ibinigay mo sa tao?
Pero yung inutang ng tao sa'yo, nakalista. Hallelujah. Pero ito, usapan nito. Yung taong umutang, no, hindi totoo na nakalimutan ko na, may utang pala ako sa'yo. Inutangan mo yan, magbayad ka. Buti yung nagpautang sa'yo, nakakalimutan na. Kapag hindi ka nakikita. Pag nakikita, ay, may utang ng taong ito sa akin. Okay? Pero tayo po, mahilig po tayo maglista. No, kapag po tayo naglilista, minsan tinatandaan pa natin. No, pero ito ang klase ng pag-ibig ng Diyos kapag siya ay umibig, no? Hindi na tinatandaan or hindi siya nagtatanda, no, nagmamarka na mga kamalian na ginagawa ng kanyang mga anak. Although pag-uusapan po natin yan maya-maya. Sabi po, dito lang po tayo hugot, no, sa book ng 1 Corinthians 13:48. Sabi po niya, love is patient. Okay? And love is kind. Ito yung klase ng pag-ibig na nais ng Panginoon na magkaroon tayo. Tapos tingnan niyo po, sinabi niya, ano yung mga bagay na hindi galing sa pagmamahal? It doesn't envy. O, hindi. It doesn't boast. It is not proud. Okay? It doesn't dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Okay? So kapag ang mga bagay na yan, yung mula it doesn't envy hanggang doon sa it keeps no records of wrong, hindi yan yung definition ng love. Okay? Pero nagbigay siya ng definition ng love in dinugtungan niya yung definition ng love niya sa verse 6. Sabi niya, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Okay? So, bibigyan ko lang po kayo ng glimpse, no? Yung truth dito, it always protects, it always trusts, it always hopes, it always perseveres. Okay? Tapos sabi pa ng verse 8, love never fails. Okay? Ito yung katotohanan. Ito yung nais ng Panginoon na kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ganun din siya sa atin. At kailangan din kung tayo mag-extend ng pagmamahal natin sa iba, sana katulad din na binasa natin. No, pero nandito lang po tayo. It keeps no record of wrongs. Okay? Dahil nga ang Panginoon ay forgiving. Pag ikaw ay loving, madalas nandyan na rin yung forgiveness. Forgiving ka rin. Okay? Alam niyo yung forgive and forgets? It's a natural thing. Alam niyo yon? You forgive, apat din ang kukunin mo. Forgets. Tama ba? Okay, pampagising lang po, no? Baka. Okay. Okay. Pero ito po. Nag-contest po, nagkaroon ng contest. Ito, kwento-kwento lang po nun. Kwento lang. May contest po si Satan and Jesus. Sabi ng contest. Okay? In 30 minutes, maglista kayo ng mga tao na hawak nyo. Mga tao na ginawa ng tao, tapos yung mga ginawang kasalanan ng mga tao. Sulat nyo. I-type nyo sa inyong computer. Okay? May tigisa silang computer. 30 minutes. So, daming sinulat, no? Pabilisan. Noong magto-29 minutes na lang, biglang nag-brown out. Hallelujah. Si Satan, medyo aburido. 1 minute na lang, patapos na ako. Pero si Jesus, naku po, pasipol-sipol. Alam niyo bakit? Because Jesus saves. So, pag on ulit ng computer, nandun. Okay. Yung mga hindi naintindihan. Okay, it's Jesus saves. This is the reason why ang Panginoon nais niya ng relasyon. Kaya nga he keeps no records of wrong. Okay? Bakit po namin tinuturo ito? Una, para po ma-set free tayo sa curse ng unforgiveness. Because whenever we forgive, the Lord will also forgive us. So kung pag hindi tayo nag-forgive, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Okay? Pangalawa, para ma-set free din tayo sa mga bitterness and anxiety.
Kapag hindi po tayo nagpapatawad, nandun po yung bitterness. Ito ang tanong. Yung taong kinagagalitan mo, na hindi mo pinatawad, posible ito, nakakakain ng mabuti, nakakatulog ng mahusay. Baka ikaw, dahil may bitterness, hindi ka nakakakain, hindi ka nakakatulog ng mahusay. Kaya nga para ma-set free ka rin dyan. And pangatlo, para makasunod po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po tinuturo namin itong pangalawang seryeng ito ng pag-ibig ng ating Panginoon. So God kind of love keeps no record of wrongs because His love covers all wrongs. Okay? Hindi itong tinakpan lang, no? Hindi lang basta yan tinakpan, kundi gumawa ng paraan ng Panginoon para tayo'y mapatawad. Okay? Lahat po ng ating mga kasalanan, merong kabayaran. Nag-set ng standard ng Panginoon, kapag ikaw ay nagkasala, kailangan may bayad para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. No? Nagbigay siya ng standard ang Panginoon. Ngayon, sa lahat ng wrongdoings natin, may mga corresponding payment. Okay? Pero sabi ng Proverbs 10:12, ito yung part ng ating Panginoon, hatred stirs up conflicts. Okay? At dahil si Lord ay nakikipag-ugnayan sa atin, but love covers over all wrongs. Pag sinabing cover, hindi lang po yan tinakpan ng cloth. It's actually two kinds ng pag-cover. It's a physical and spiritual. Physical, yung i-cover ng cloth, pero yung spiritual nito is from atonement. Ang ibig sabihin is to atone, to repay. Yung merong utang na binayaran. Kaya nga po, love covers all wrongs. Okay? So, ang Panginoon, dahil po siya'y nagkikipagrelasyon sa atin, hindi niya pinili na basta lang po tayo patungan ng parusa. Gumawa po ng paraan, even in the Old Testament, naging actual po sa New Testament when Christ died at the cross of Calvary because of our sins. Yung Diyos na lumikha sa atin, siya mismo ang tumubos sa mga kasalanan natin. Pero marami pa rin tao na nagmamalaki, parang sinasabing hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay dahil mayaman sila, dahil kilala sila. Pero at the day, kapag natapos na ang buhay nila, sila rin ang magsisisi sa mga ginawa nila. Yes, may mga tao na ngayon, paldo, ibig sabihin talagang mayaman, pero kung wala silang Panginoon sa buhay nila, kawawang nila lang. Kaya nga po, we are being used by God para po abutan natin ng mensahe or gospel ang mga taong ito para din sila makaibig din. Matutong sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po, blessed po tayo, nandito po tayo sa church right now. Pero kung hindi rin po tayo sumusunod sa nais ng Panginoon, wala din po yung kwenta yung pagiging member natin dito sa church. Kaya nga we need to obey the Lord. No? Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon ay matuto din tayong magpatawad. So ang Panginoon gumawa na ng paraan. Kaya nais ng Panginoon na maranasan natin yung kanyang pag-ibig. Tingnan niyo po, no? Hatred stirs up conflict. Yung hatred at saka yung murder, magpinsan po yan. Okay? May relasyon po ang dalawa. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng hatred, ang susunod na gagawin mo niyan, murder na, papatay ka na. Pero yung hatred, para lang po, it stirs up conflicts, pero yung pag-ibig, okay, ang gusto niyan, relasyon. Ang gusto niyan, magandang ugnayan. Try mo lang. Meron kang asawa, nag-away kayo, I'm sure kung kakain kayong sabay, hindi kayo nag-uusap. Hallelujah! Hindi lang yon. Baka hindi ka rin makaunang matulog. Pero may mga tao po na may gift sa pagtulog. Paghiga, kahit may problema, tulog. Alam na tulog kasi nahilik. Hallelujah. Pero pag merong ganong sigalot, okay? Kapag
Patung-patungan na yan. Tapos yung asawa mo pa, marunong mag-historical. Hysterical? Historical kasi inuungkat-ungkat eh. Yung mga issue noon pa. Okay? Nako, it stirs up conflicts. Okay? Nagkakaroon ng lalong problema. Pero kung manahimik ka, tapos the next day pag-usapan nyo, no? Merong relasyon o merong pag-aayos na mangyayari. Kasi mahal mo. Hallelujah. No? Amen? Sa lahat na nagmamahal sa kanilang asawa, sa kanilang misis, sumigaw ng hallelujah. Tiyak mahal yan kasi buong sweldo mo binibigay mo sa kanya. Tama? Hallelujah. Okay, ang Panginoon actually, He's working with this relationship. Kaya nga, hindi niya po pinamumuka yung mga bagay na ginawa mo noon. Pero tao, mahilig maglista, kaya nga, di ba, gawa mo na yan napon? Gagawan mo na ulit ngayon. Pilang beses mo na akong linoko. Hallelujah. Ito mga mister, no? Kung ikaw'y nagtatrabaho, walang sekreto sa relasyon. Lalong-lalo na sa sahod. No, baka 5 years ago pa yung alam na sahod ng misis mo. Okay, baka meron ka ng 14 months, hindi pa rin alam ng misis mo, alam lang niya hanggang 13 months. Hallelujah, mga mister. Wala nakikinig na mister, oh. Hallelujah. No, dahil nga po ang Panginoon, tingnan niyo po, bakit niya kino-cover yung kasalanan natin? Bakit siya mismo ang nagbayad as we come in His presence? Dahil gusto niya gumanda yung relasyon natin sa Diyos. Gusto niya ma-restore po tayo sa relasyon. Kaya nga po siya na yung gumawa ng paraan. For God so loved the world, He gave. He died at the cross of Calvary. Hallelujah. And sabi rin po ng Proverbs 17:9, whoever covers the offense seeks love. Hindi yung pinagtatakpan. Ang ibig sabihin ng covers dito, yung shame. Dahil merong lugar na pwedeng pag-usapan yung kasalanan o yung ginawang mali. Hindi para lang i-expose. Okay? So kung talagang mahal mo yan, hindi ka basta-basta nagkwento ng mga problema mo sa misis mo. Hallelujah. Actually, it's a no-no na yung problemang mag-asawa ay isinishare sa mga kaibigan. Kasi po, yung asawa natin, binibuild up natin. Ayaw nating masira sa ibang tao. Ngayon, kung ang problema, sinabi mo yan sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo sa trabaho, ang tendency, yung asawa mo nasisira sa kanila. Hallelujah! Kasi kanino dapat isumbong? Sa Diyos at sa mga in-laws. Pwede. Para matulungan ng in-laws, matulungan ka ng mga in-law mo. Hallelujah! No, kaya nga, whoever covers an offense seeks love. No? But, ito, yung but. Okay? Ito yung contrast. But he who repeats a matter separates close friends. Kapag yung isang bagay paulit-ulit, no, nag-historical ka na, paulit-ulit mo nang sinabi, humingi na ng tawad, pero paulit-ulit mo lang inilalatag sa kanya, paulit-ulit, no, kahit, tingnan, ma'am, susumbong ka pa sa amo mo, ma'am, tingnan nyo, nagpasorry, pero bukas gagawin ulit yan. Okay? But he who repeats a matter separates close friends. Hallelujah. Yung inuungkat-ungkat mo yung isang bagay. Okay? Pero ang Panginoon, hindi niya ginagawa niya, kaya nga, he covers all wrongs. Hallelujah. Hindi yung pinagtatakpan, ha? Ibig sabihin, covers, binayaran, tinubos tayo. At kapag tinubos tayo, hindi pinagmamalaki ng Panginoon. Tinubos ko na yung kasalanan mo, ha? Hallelujah. Pero eto, kung paulit-ulit naman natin ginagawa, may kabayaran. Okay? Sabi ng Hebrews 10:26-27, no, hindi po tayo excuse
sa bagay na to, tingnan po natin in 26, if we deliberately keep on sinning. Alam niyo yung deliberately keep on sinning? Ito yung with your free will, gagawin mo yung kasalanan. Wala nang bagay na nagtutulak sa'yo, walang bagay na nag-encourage sa'yo, gagawin mo lang kasi deliberately keep on sinning. Ibig sabihin, na-use ka na. Wala na yung conviction mo kasi deliberately keep on sinning ka na. After we receive the knowledge of the truth, after we receive Jesus in our life, after we understand the truth about God, hallelujah, after we know kung gaano kagrabe ang ating mga kasalanan sa harapan ng Panginoon, tapos deliberately keep on sinning ka pa. Ang sabi ng Hebrews, no sacrifice for sin is left. Kung nireject mo na yung sacrifice, yung ginawa ng Panginoon sa krus, kung nireject mo na yan, kung hindi mo na yan binigyan ng pagpapahalaga, wala nang ibang Kristo pa ang pwedeng tumubos sa'yo. Meaning, ang ibig sabihin nito, it's eternal condemnation na. If we deliberately keep on sinning, alam na natin, narinig na natin, alam natin that life is short. Pero yung pinangako ng Panginoon, eternal life. Ngayon, kung pinagpalit mo pa yan sa mga bagay dito sa mundo, pinagpalit mo pa yung ginawa ng Panginoon sa krus sa mga bagay, kapritsyo ng mundong ito, wala nang sacrifice na pipwede pa para sa'yo. Why? Nireject mo na eh. Naging self-centered ka na. Nagpatuloy ka na sa kasalanan. Kaya nga sabi tinuloy pa ng Hebrews, no? Actually, ang Hebrews, mga Kristiyano po to. Actually, mga persecuted Christians. Tinuloy niya, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. So ano yung mga deliberately skip on sinning, ang maghihintay, ang i-expect mo na lang na darating sa'yo ay yung raging fire na i-consume niya ang lahat ng kaaway ng Diyos. Meaning, kung ikaw ay deliberately keep on sinning, you are an enemy of God. Wala kang relasyon sa Diyos. Kaya nga yung once saved, always saved, it's demonic. Dahil kung ikaw iligtas, tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior, kahit anong gawin mo pa, ligtas ka kahit anong gawin mo. Ayan, deliberately keep on sinning. Buriyan ka bang pangalan kay na? Hallelujah! Pero sabihan, nung ala na kang konsensya, king kasalanang gagawan mo. Kasi nga, sinasabi, once saved, always saved. Kahit nanong gawan mo, ligtas ka. Ala na kang konsensya, deliberately keep on sinning. Anong sabi sa'yo? Na Panginoon? Enemies of God. At kapag kaaway ka ng Panginoon, ang gagawin ng Panginoon sa'yo, i-welcome ka ba sa langit? Oy, yung kaaway ko, welcome ka. Palagay mo, kaaway mo, papasokin mo sa bahay mo? Meron ba ditong yung may kaaway siya, talagang mortal na kaaway? I-welcome niya, ay, welcome ka, kaaway. Meron kaming lechon ngayon. Kain ka. Kaya mong gawin? Napakabait mo naman, para ka mas mabait pa sa Diyos. Nakakaintindihan po tayo dito. Hallelujah. Kaya nga, in 28, sabi pa niya, anyone who reject the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Okay? So, sa law ni Moses, in the Old Testament, kapag ikaw nag-break ng batas ni Moses, tapos merong witness at least 2 or 3, kamatayan. Pero in 29 said, how much more? In 29. Okay, how much more? Pag sinabing how much more, mas mataas ang value. Okay? How much more severely? No? Alam mo severely? Gaano kasobra? Okay? Do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God? Okay? These are enemies of God. Okay? During the time of Moses, i-break mo lang yung law ni Moses, kamatayan. Pero ito,
How much more severely? Kasi hindi lang si Moses ang kaaway mo. Who deserved a severe punishment, who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. Hallelujah! Hindi lang si Moses ito, maging ang ating Panginoon, maging ang kanya satong Espiritu. Pero tingnan niyo po, yung kung sino yung mga taong ito, baka nandito ka, no? Kasi 3 tao to na posible sa isang tao, nandyan yung 3. Sabi niya, who has trampled. Tapos sabi pa niya, who has treated as unholy thing. Pangatlo, who has insulted the Spirit of grace. Anong tawag ng salita ng Panginoon dyan? Enemies of God. They have this severe punishment. Hallelujah. Ito yung part natin. Ano yung gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo dito? As we trample the Son of God, parang sinasabi natin walang kwenta yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? We treat it as unholy thing? Sa relasyon, nagnais ng Panginoon na meron tayo at magkaroon tayo sa ating Panginoon, it's unholy thing, hindi yan maka-Diyos. Okay? Tapos sasabihin mo pa, walang kwenta yung ginawa ng Santong Espiritu sa bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ito pa, in 2 Peter 2:20-22. Ito, part natin to. Kanina, part ng Panginoon, okay? Pero ito, part na natin ito. When people escape from wickedness of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ. Ibig sabihin, na-born again ka dito. And get entangled up and enslaved by sin again. Namuhay ka muli sa kasalanan. Di ba, tinabos ka na ng Panginoon, tinanggap mo na yung kapatawaran sa ating Panginoon. Nang dahil sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior. Pero namuhay ka magmuli sa kasalanan. They are worse off than before. They are worse. Kasi yung conviction wala na. Nang dahil sa paulit-ulit na kasalanan na gagawin at ginagawa nila, nawala na yung effect, yung konsensya. Ibig sabihin yung puso, naging masyado ng kalyado. Asan yung once saved, always saved dyan? Kaya nga sinasabi nila actually, dahil wala na silang conviction. Kaya kaya nilang sabihin na, adyang panayakang miminom kapatid. Adyang pang mag-vape ka. Ala naman kasi kayong Bible, in-vape. Sigarilyo nga, wala Pero nandun yung holy life. Nandun yung sanctified life. Hallelujah. Amen? No, pa-vape ka pa dyan. Hallelujah sa umaga, vape sa hapon. Hallelujah. Ito pa. It would be better if they had never known the way to righteousness than to know it and then reject the command that they were given to live a holy life. Ininsulto na. Okay? Ano yung parusa sa mga nag-insulto sa Spirit of grace? Death. No? Eternal death. Okay. Tapos ito. Ang sabi niya, it will be better. Mas maganda pa nga, hindi mo na alam kung ano yung katotohanan. Pero yung alam mo na yung katotohanan, pero nandyan pa rin, parang wala lang, parang in-ignore mo. The word is, rejected the command ng Panginoon. No? Mas mabuti pa raw. Kasi ang nangyayari, sabi ng verse 22, para ka daw, they prove the truth of this proverb. No? Nasa Proverbs po yan. A dog returns to his vomit. Okay? Yung nakakita na kayong aso, no? Na kapag sumuka, kinakain ulit. Sarap. Parang papaitan. Okay? A washed pig, pinaliguan na baboy, returns to the mud. Hallelujah. Tayo mga binago ng Panginoon. Ang buhay natin binago ng Panginoon.
Kaya nga, panatiliin natin yung bagong buhay na yan, hindi yung dating buhay. Kaya nga, the old has gone and the new has come. We are new creation by the Lord. Ibig sabihin, wala na traces of old life. At yung new life na yan, hindi na dapat yan maging old life ulit. Dahil kapag naging old life mo rin yan, ibig sabihin, tumalikod ka sa Panginoon. Okay? Tapos ito pa, yung gagawin natin, no? May part ng Panginoon, our part, tapos ito naman ang part natin sa ibang tao. In 1 Peter 4:8, most important of all, continue to show deep love for each others. This is how we cover things, no? Para lang yung relasyon natin ay mabuo muli. Kapag yung problema ng magkaibigan o mag-asawa, i-share sa iba, lumalaki gulo kasi may mga nakikisawsaw. Hallelujah. Pero buksan mo yan kay Lord, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon para masettle yung mga bagay na yan. Madalas, kaya ikaw ay nagbubukas ng problema mo sa kaibigan, madalas, umahanap ka lang ng kakampi. At madalas, yung kwento mo, hindi 100% accurate. Kasi yung mga ginawa mong kabalbalan o kalokohan, hindi mo isasama sa kwento sa kaibigan mo. Hallelujah. Meaning, you do not go after sa restoring relationship. Tama? Bato-bato sa langit. Hallelujah. But love covers a multitudes of sin. Kaya nga, if we show deep love for each other, mas naintindihan natin kung gaano tayo inibig ng Panginoon. No, meron tayong John 3:16 at meron din tayong 1 John 3:16. We need and we ought to love others as well. Amen. Kailangan din po nating ibigay ang buhay natin sa kanila as a sacrifice para po sila ay makakilala din sa ating Panginoon. So God kind of love that covers all wrongs is an active love that demonstrates through action. Hindi lang po binabanggit, alam mo, balo mo, kaluguran ko. Tapos wala kang gagawin. Kasi po yung love, ine-express yan. The reason why God is love, hindi dahil nag-isa siya, no? Kailangan may object yung love. Kailangan mayroong pag-expressan ng Panginoon ng pag-ibig, kaya nga ginawa niya tayo. At nararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga ng isang author, no, na nabasa ko, imposible daw na magmahal sa isang tao na hindi mo nakikita. Pero ang Diyos talaga, hindi mo nakikita, nararamdaman naman siya. At the way kung paano ka manalangin, ramdam mo ang presensya niya. Yes, hindi mo siya nakikita. Pero katotohanan, as we have this faith, nakikita natin yung katotohanan ng ating Panginoon. For faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hallelujah. Kaya nga, it's faith. Kaya, ang pag-ibig na to, dinedemonstrate at dinemonstrate din ng Panginoon sa atin. Kaya tayong mga anak ng Diyos, nagde-demonstrate din ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Tama po ba? Pasalamat po tayo, meron po tayong asawang Kristiyano. Sino po dito yung asawa niya Kristiyano na? Ba't ang yung iba naiiya mag-amen? O, ulitin ko ha. Wag na. Baka, okay. Di ba ba kapag ang sarap pag ang mag-asawa sabay na umaten sa church? At kapag mayroong mga problemang napapag-usapan sa church, nagkakasikuhan, no? Parang ang sarap, no? Pero dahil nais nilang magbago, nais nilang i-improve yung relasyon. Hallelujah. Kaya ikaw, babae, yung mister mo wala pa sa church, hilain mo. Okay? Hilain mo papunta ng church. Hallelujah. Kapag ikay kinalabit, kalabitin mo rin papunta ng church. Hallelujah. Sa mag-asawa lang po yun, no? Hallelujah!
Hilahin po natin para po yung relasyong mag-asawa ay tumitibay. Dahil po ang sentro talaga ng relasyon ang ating Panginoon because God is love. Take note, God is love. Without God in your relationship, walang mangyayaring pag-ibig. Hallelujah. Pangalawa, God kind of love keeps no record of wrongs because when God forgives, He forgets. Okay? Ibig sabihin nito, hindi na ipapaalala. The Lord choose to forget. Hindi yung nakalimutan, no? Magkaiba yan. Iyon yung hindi na niya inaalala pa. Hindi niya na pinamumukha pa kapag ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, hindi na ibabalik-balik pa yan, hindi katulad ng misis mo. Hindi katulad ng kapitbahay mo. Na kapag gumingi ka ng tawad sa kanya, naulitan. May akadwana ka. Last na mo. Hallelujah. No, hindi po siya ganon. Pero ang Panginoon, kapag po nagpatawad, hindi na niya inaalala. He chooses to forgive. Okay? Pero, because God's love keeps no record of wrong. Okay? In Hebrews 8:12, For I will forgive this. Ulit. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Okay? Ibig sabihin, hindi na i-recollect. Alam niyo yung recollection? Sino yung nung high school siya, nagkaroon siya ng recollection? No, sa recollection ng Utopia, nung pag pumapasok po kami sa mga campuses, ang pinag-uusapan namin is God's love. Tapos po, uuwi po sa pagpapatawad dahil po kapag may pag-ibig, may pagpapatawad. So kapag naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, mararamdaman mo na ang mga kasalanan mo pinapatawad na ng Panginoon. Okay? Dahil po ang Panginoon is loving and forgiving as well. Hallelujah. Tanggap po tayo ng Panginoon. Kaya nga, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Okay? Alam niyo po, itong bagay na to, kaya natin gawin with God, with Jesus. Pero without God in our life, di po natin kayang gawin yan. Kaya nga po ang Hebrews, sinulat lang po yan sa mga taong may pagkakilala sa ating Panginoon. Pero yung I will remember their sins no more, actually nakasulat po yan sa Jeremiah 31:34. No, sabi ng Panginoon, no longer will teach their neighbor or say one another, know the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and remember their sins no more. Actually, it was written in the Old Testament at ni-revive or sinulat ulit sa New Testament. Balik tayo sa Hebrews 10. Now, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. And he adds, their sins and lawless acts, I will remember no more. So, kung ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, hindi papamukha ng Panginoon na pinatawad na kita dyan, ginawa mo ulit. Ito lang po, no? I believe tayo pong mga Kristiyano, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Wala pong sinless perfection na ma-attain natin without actually the grace of God. No, hindi tayo makakaharap sa ating Panginoon ng may kabanalan without the grace of God. Pero ito, yung grace ng Panginoon, tinuturuan po tayo na itama ang mga pagkakamali natin sa kanyang harapan. Yung mga kasalanan natin ginawa because of God's grace, ini-empower po tayo para ituwid yung kamalian natin. Yes, may mga bagay tayong nagagawa. Pero I believe, yung mga, yung nakikita, yung mga evident, yung mga kasalanan na sinulat na salita ng Diyos, just like sexual immorality, just like gossiping, just like worshiping idols, nako-correct na po natin yan. Pero at times, may mga nagagawa pa rin po tayong kasalanan na hindi pleasing sa ating Panginoon. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon, alam mo anak, patatawarin kita ngayon, pero bukas, magkakasala ka pa rin. Ang sasabihin ulit sa iyong Panginoon, patatawarin pa rin kita because He works in relationship. Hindi katulad ng katabi mo ngayon.
Bukas, pag ginawa mo pa yan, yari ka. Pero ang Panginoon, ito sasabihin niya, yes, pinapatawad kita ngayon. Alam ko, bukas gagawa ka pa rin, pero patatawarin kita. If, hindi yan natural na, ay, lahat pala, parang sinasabi mo, once saved, always saved, patatawarin ka rin ng Panginoon. No. Merong standard ang Panginoon dyan. Mamaya, i-discuss natin. Huwag kayong aalis sa puntong yan. Amen. Hallelujah. Sabi ng parable, no, yung sa Luke 15:11-32, meron pong parable of the prodigal son. Okay? Na sobrang sama ng anak. Kasi yung bunsong anak, kasi dalawa yung anak, isang mayaman na tatay. Ngayon yung bunsong anak, hiningi na yung part niya. Kalahati ng kayamanan ng tatay. Kaya nga siya masama, kung ikaw ay Hudyo, habang pinapakinggan mong kinikwento ni Jesus dito, talagang sasabihin mo, napakasama ng bunsong anak na to. Kasi sa mga Hudyo, kapag buhay pa yung tatay, hindi pa pwedeng kunin na kalahati. Kailangan makukuha mo lang 1/3 part ng kayamanan ng tatay, kasi nandun pa yung kayamanan ng tatay, kayamanan ng kuya, at yung kayamanan ng anak. Pero ang hiningi ng anak na bunso, half. Meaning, kinonsider na niya ang kanyang tatay na patay na. Pero binigay naman ng tatay. Okay? Umalis yung anak, talagang hindi na nagipag-communicate sa tatay, talagang umalis, winaldas yung pera, no, kung ilang buwan, ilang taon, nawala siya sa lugar, nung na-realize niya na wala na siyang pera, wala na siya ng makain, ang muntik na niyang kainin yung pagkaing baboy, ang tawag sa Kapampangan, kanyo, sa Tagalog, kanyaw. No? Muntik na niyang kainin yung pagkaing baboy. Then na-realize niya, dahil sa gutom, yung kanyang mga servants nila sa kanyang tatay, sa bahay ng kanilang tatay, kumakain mahusay ang pagkain nila, hindi katulad niya. So, naitulak sa kanya na lumapit, bumalik sa kanyang tatay dahil gutom siya. Nag-practice ng monologue na sasabihin niya sa tatay niya, I'm not worthy to be called your son. I-consider mo na lang akong hired servant. Okay? Nagkasala ako sa iyo. Nagkaroon siya ng monologue. And for how many days siguro naglalakad pabalik kasi wala na siyang pera. Wala na ring sandals. Kasi naubos. So, ang dala na lang, yung damit na lang niya. Ilang araw, ilang buwan kayang bumabalik ang anak na to sa kanyang tatay. Pero itong maganda sa kwento. While he was long way off, nandun na ni tatay. Meaning sa tatay, hindi nagbago ang pananaw niya at pag-ibig niya sa kanyang anak. Dahil nung sinabi ng Panginoon, habang malayo pa lang, nakita na ng tatay. Ibig sabihin, mula nung umalis itong anak na to, yung tatay, naghihintay na bumalik ang kanyang anak. Okay? That is, gaano kagrabe ang pag-ibig ng ama sa anak. Pero yung anak, hindi na inalala ang kanyang tatay na mapagmahal. Ang inalala lang niya na yung tatay niya, maganda ang turing sa mga alipin. Yun na lang inalala niya. Okay? Dahil itong anak na to, posible kahit anak siya, hindi niya kakilala ang kanyang tatay. Kaya sana makilala din po natin ang ating amang Diyos na makapangyarihan na punong-puno ng pag-ibig sa atin. Nung nakita ng tatay, it's a different story kapag hinintay ng tatay yung anak na lumapit. Pero what is amazing, nung naririnig ng mga Hudyo, yung tatay pa ang tumakbo. Alam niyo po sa mga Hudyo pala, kapag yung tatay, kapag ikaw ay may position, it's dishonoring, no? Hindi ka respeto na yung ama ng tahanan na mayaman, na respetado, natatakbo siya papunta sa anak na nagrebelde. Hindi pala ganon ka-natural sa kanila to. Pero habang pinapakinggan nila ang Panginoon, posible, umiiling sila, grabing anak yan. Grabe rin yung tatay. Hallelujah. Ito pa mas grabe. Nung tumakbo yung tatay,
Hindi na tinignan kung sino yung nagkasala dito. Okay? Ng tatay, hindi niya na tinignan na meron siyang rebelding anak na lalapitan. Okay? Nung naglapit na sila, ano ginawa ng tatay? Niyakap yung anak. Hinalikan yung anak. Hallelujah. Dahil yung tatay, hindi niya tinitingnan na meron siya rebelding anak. Ang tinitingnan niya, because he wants relationship, he covers the sin, kasi nga he's working with the relationship. Okay? Niyakap niya yung kanyang anak. Tapos nagsabi yung anak, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. Hallelujah. Hindi tumugon ang tatay. Ang tugon ng tatay, dali, bigyan nyo ng sandals. Dahil walang sandals sa kanyang anak. Ibigay nyo yung kanyang best robe. Palitan ng damit. Ni-restore. Why? Because God wants relationships. He's not working about conflicts. He's working about relationships. Hallelujah. Ganun kalabing ang ating Diyos. Ganun kasobrang pagmamahal ang Panginoon na meron tayo right now sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon. We have this right to be called children of God. Ganun po tayo kapag nagkasala tayo sa ating Panginoon. Ganun ang nais ng Panginoon. Ganun ang gagawin sa atin ng Panginoon. Yayakapin pa rin tayo ng Panginoon. Pero may pagbabago, of course, na nangyari. Because sabi ng 2 Corinthians 5:17, we are new creation. The old is gone. Hallelujah. Ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, kahit pinatawad tayo, nagbabago po tayo. And I believe yung anak na to nagbago dahil naranasan niya ang tunay na pag-ibig ng kanyang ama. Kaya nga ako naniniwala ako kapag naranasan natin, naintindihan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin, nagbabago po tayo. Hallelujah. Kaya nga kung may mga naaalala kayong kasalanan nung kayo ay bata-bata pa, medyo matagal-tagal na. Medyo nanariwa ngayon yung mga bagay na yan. Sasabihin ko sa inyo ngayon right now. Ask forgiveness. Hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. And He's faithful and just to forgive your sins. 1 John 1:9. Kung merong pinaalala ang Panginoon right now na hindi mo pa nasuko sa Kanya, it's about time today. To confess it, and the Lord, it's His promise, He will forgive our sins. Hallelujah. At ang gusto ng Panginoon, whenever we come in relationship with Him, gusto rin ng Panginoon free will. Hindi tayo nung napipilitan lang, it's free will. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, it's our own will. Kaya nga yung paghingi ng tawad sa ating Panginoon, it's our own will as well. Nasa iyo yan, kung hingi mo ng tawad o hindi. Pero kapatid, kapag hindi mo pa rin hiningi ng tawad sa ating Panginoon, patuloy kang nakakulong. May limitasyon. Hindi ka all out makalapit kay Lord kapag yung kasalanan yan, parati mong inaalala. At hindi mo pa rin sinusuko sa ating Panginoon. Hallelujah. Sasabihin ko sa inyo, mapagmahal ang Panginoon. Naintindihan niya po tayo. Just repent. Magbago po tayo sa larangan na yan. Sabi po now God looks at us as sinless whenever we have this relationship with God, blameless, spotless, righteous because of Jesus. Nung lumapit po yung anak, hindi sinabi ng tatay, anak, nagkasala ka sa akin. Grabe ka, anak. Hindi pinamuka ng tatay kung anong kagrabe yung desisyon na ginawa. Pero ang grabing ginawa ng tatay ay yung yakapin ng kanyang anak. Kahit napakabaho, napakarumi. Kung ilang araw walang ligo, pero nado pa rin pagmamahal, niyakap yung anak. Dahil this God that we serve, willing siya na yakapin niya muli tayo. Magdesisyon lang po tayo lumapit sa Kanya. Hallelujah. Alam niyo yung kagandahan kay Lord? Patayo ka pa lang para humingi ng tawad, nakayakap na siya sa iyo.
Grabe, pero yun ang totoo. Sobra, pero yun ang totoo. Patayo pa lang, sasabihin pa lang, Lord, forgive, nandun na, nakayakap ng ating Panginoon. Because He wants good relationships. Hallelujah. Are you with me? Hallelujah. Kaya nga, let's learn to forgive ourselves. Kasi sabi ng Romans 8:1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi yan yung there is now no condemnation na tinanggap mo lang si Lord. Hindi. Yung sinabi na those who are in Christ Jesus, those who are living according to the will and love of Jesus. Hindi yan automatic, hindi yan sinasabi mo, wala na pala, kahit tinanggap ko na. No, no. It's according to the will and love ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, no, sabi rin ni Pastor Manny kagabi, sa totoo lang, na tinanggap natin si Lord, hindi naman natin siya talaga tunay na mahal. Bakit natin tinanggap si Lord? Kasi narinig natin, kapag wala tayo sa relasyon sa ating Panginoon, impyerno tayo. Tama? Pero tingnan niyo po, as we grow older, as we come in this church, as we go and come in our CU, dumarating po yung paglago sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Na hindi na tayo tinutulak mag-church. Na hindi na tayo tinutulak na magbasa ng Bible. Tayo na mismo ang nag-research, tayo na mismo nagbabasa, tayo na mismo ang gumagawa ng time para makausap natin ng Panginoon. Nag-grow na tayo. Nagmamature. At darating yung time, yung buhay natin, makikita natin sumusunod na tayo sa ating Panginoon. Because of love. Kasi naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sa atin, especially sa atin. At tuturuan tayo ng Kanyang Santong Espiritu para patuloy tayong mamuhay according to His will. Hindi natin kakayanin mag-isa. Kung tayo lang, wala tayong mahihita. Kaya nga, hindi tayo iniiwanan ng Panginoon na helpless. Kaya nga sabi ng Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Okay? It's actually a power to serve the Lord, to please God in our life. Hindi tayo nag-iisa, kapatid. Amen? Hallelujah. Parang gulat na gulat kayo sa mensahe ng Panginoon today. Hallelujah. So third, God kind of love gives no record of wrongs because He wiped out our sins completely. Sabi mo nga, wipe out. Okay, talagang burado. No, hindi lang kinalimutan na, ibig sabihin, He chose to forgive, or to forget. Hindi lang hindi na inaalala, kinover na, pero ito, wipe out sins completely. Hallelujah. Ibig sabihin, binura, may record man, burado na. Hallelujah. Forgiven. Kaya nga, no, sabi ko nga kanina, kung may mga kasalanan kayong ginawa na hindi yung kinonfess, i-confess nyo na today para wala nang hold ang kalaban para patuloy kanyang ibaba. Dahil kapag merong hold ang kalaban, hindi ka aakyat, kapatid, dahil may pabigat sa'yo. May dahilan ang kaaway para hawakan ka, so to speak. Kaya nga, nais ng Panginoon na i-confess natin mga bagay na yan. Sabi ng Isaiah 43:25, even I, who am He who blots out your transgression for my sake. No, siya mismo ang gumawa. No, He's actually talking about the southern kingdom na ma-exile. Pero sinasabi ng Panginoon, siya mismo ang magba-blot out. Ang ibig sabihin ang Hebrew na ginamit dyan is maha. Ibig sabihin niyan, to wash off, wipe out, blot out, destroy, be exterminated, swept away. Talagang burado, talagang walang traces. Walang any trace na kasalanan. Yan ang ibig sabihin niya, I will blot out your transgression. Okay? Ang Panginoon nagsasabi dito, and pag sinabi ng Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. Ginagawa ng Panginoon. Tapos sabi niya, for my own sake. Pag sinabing my own sake, dahil si Lord is loving, He is forgiving. He is full of mercy. He is faithful. He is the God that we serve. Sinabi niya, for my own sake. Ibig sabihin,
Magpapatuloy ang pag-ibig ko sa bansa na aking pinili. And even right now, sinasabi ng Panginoon, tayo pinili ng Panginoon. We are His holy nation, a royal priesthood, the one who calls to His name. Hallelujah. And remembers your sins no more. Hallelujah. Okay? Ibig sabihin, hindi na ipapaalala muli yan kasi nga burado na. Kapag burado na, hindi mo na yung mababasa. Tama po ba? Sa Panginoon, walang undo. Alam mo yung undo? Yung kunwari, binura, inando, nang balik ulit. Alam niyo sa computer? Hallelujah! Okay? Ito maganda. Kapag binura in-erase mo na, okay? Dinilit mo na, at sinave mo pa, hindi na babalik ulit yun. Kahit mag-undo ka na mag-undo. Kausap ko po yung marunong sa computer. Kapag hindi ka marunong, tanongin mo katabi mo. Okay? Ito ang maganda sa ating Panginoon. Kapag binura na, hindi mo na mababasa. Walang trace. Sa computer, nare-retrieve pa. Okay? Pero sa Diyos, wala na. Kasi sabi ng Panginoon, blots out and remembers your sin no more. Hallelujah. Hallelujah. No? Hindi lang yung erase. Di ba, nung grade school tayo, meron tayong, nagsusulat tayo sa lapis, tapos may eraser, at kapag madiin ang sulat mo, kahit in-erase mo, basa pa rin kung ano yung nakasulat. Ano? Diskarte ko yan nung high school ako. Kapag crush ko yung kaklase ko, kunwari hirami ko yung notebook niya, magsusulat ako ng I love you na lapis, tapos buburahin ko. Para kunwari, eto na, makita rin yung trace na I love you. Sorry, Han. Pero si Lord wala niyan. No, hindi dumidiscard ang Panginoon para lang, yung burado na, pero may trace pa rin. No. Kay Lord, pag burado na, wala na. Hallelujah. Kahit hanapin mo pa ng hanapin, wala na. Kahit lumapit ka pa kay Lord, humingi ako ng tawad. Anak, pinatawad na kita. Huwag mo na ibalik yan. Tayo lang kasi nagkikip ng records eh. Kaya kapag lumalapit tayo sa ating Panginoon, naalala pa na natin yung kasalanan natin. Kung hiningi na natin ng tawad yung mga kasalanan niya, patawarin mo na ang sarili mo. Pinatawad ka na ng Panginoon, kaya nga patawarin mo na ang sarili mo. Kaya nga ang demonyo, sinasabi niya, di ba ating ang kasalanan 10 years ago? Sabihin mo na sa kanya, pinatawad na ako ng Panginoon dahil hiningi ko na ng tawad ito sa kanya. Hallelujah! At ito yung pangako ng Panginoon. No? Sabi niya sa Isaiah, talagang wala na. Okay? In Psalms 103, said, He does not treat us as our sin deserves or repay us according to our iniquities, no? Nang dahil sa ating mga kabuktutan. For as high as the heavens are above the earth, di ko alam kung anong distansya niyan, so great is love for those who fear Him. Ito yung sinasabi ko kanina. No, nandun yung pagpapatawad ng Panginoon sa mga taong may takot sa Kanya. Okay? And as far as the east is from the west, ito yung katotohanan, so far as He removed our transgression from us. Ang sinasabi ng Panginoon, yes, may kasalanan ka, pinatawad na kita sa aking kasalanan para maranasan mo kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Gaano kataas, gaano kalawak. Alam niyo po yung east and west, hindi yan pwedeng mag-meet. Kung nandito yung east at nandito yung west, hindi yan magkikita forever. Ibig sabihin, kapag pinatawad na tayo ng Panginoon, huwag mo nang balikan kasi hindi na wala na yan sa ating Panginoon. Hallelujah. Paano to? Sa Leviticus, merong ginawa na instruction ng Panginoon kay Aaron o kay Moses na gawin ni Aaron. Sabi ng verse 8,
he to cast lots for the two goats, one lot for the Lord and the other for the scapegoat. No? Ito po yung Day of Atonement na gagawin nila. Na yung high priest na kausap dyan si Aaron, pipili siya ng 2 kambing. Okay? At according sa record, itong kambing na to, identical in color, in size, parang twin. Mamimili po sila ng kambing na i-offer sa Day of Atonement. Yung isa, kay Lord, yung isa as scapegoat. Okay, mamaya, discuss ko yung scapegoat. So Aaron shall bring the goat whose lot falls to the Lord and sacrifice it for a sin offering. So yung posible, no, baka toss coin yan. Okay, casting lots, ibig sabihin, merong gagawin si Aaron kapag yung lot, yung naka-indicate, halimbawa, kung coin lang po, ito yung natural na alam nating casting lots. Kung yung coin, yung ulo sa Lord, yung tail sa scapegoat. So yung napunta sa lot para kay Lord, ang gagawin ni Aaron, papatayin. Okay? I-offer sa ating Panginoon. But the goat chosen by Lot as the scapegoat shall be presented alive before the Lord to be used for making atonement by sending it to the wilderness as a scapegoat. Ibig sabihin ng scapegoat, to escape from death. Hindi siya mamamatay. Pero yung pinili ng Panginoon mamamatay para sa sin offering. Pero yung scapegoat, hindi siya mamamatay. Hallelujah. In Leviticus 16:21-22, no, elaborate po to ng Panginoon. He is to lay both hands on the head of the live goat and confess over it all the wickedness and rebellion of the Israelites, all their sins, and put them on the goat's head. So ang gagawin ni Aaron, maging yung mga susunod na mga high priest, yung scapegoat, hahawakan sa ulo at i-confess doon yung mga kasalanan ng Israel. I believe matagal-tagal po to dahil maraming kasalanan ng Israel during that time. Okay, i-confess niya. Pag na-confess na, he shall then send the goat away into the wilderness in the care of someone appointed for the task. So merong magdadala sa wilderness. Take note, hindi pa temple ito, tabernacle pa lang. Nasa tent pa lang po sila, wala pa sila sa Jerusalem. Okay? The goat will carry on itself all their sins to a remote place, and the man shall release it in the wilderness. Para sa anong dahilan? Para hindi nila makita ulit yung scapegoat. That is the same thing kapag tayo pinatawad na ng Panginoon. Although yung ginagawa at sinasabi ng Panginoon dito, this is the typology of Jesus na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. He died as a sin offering for us so that we will live at we will have eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi ng Isaiah 53 verse 6, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own. Yet the Lord laid on Him the sin of us all. Ang Panginoon ang gumawa para tayo po'y mapatawad. Yes, in the Old Testament, it's actually a literal thing. Kambing talaga ginamit. But in the New Testament, si Jesus na ang gumawa. Isaiah actually speaks about Jesus coming on earth. Pero tinapad ng Panginoon. And right now, nakatingin na tayo sa pagdating ng Panginoon. Hindi na tayo nakatingin na, no? The Old Testament, nakatingin sila sa pagdating ng Messiah. Tayo, naranasan na natin, alam na dumating na yung Messiah. Ang hinihintay na natin yung pangalawang pagbalik niya. Yung second coming or the rapture na pinag-uusapan po natin. In 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Tayo na anak ng Diyos. Whenever we come in the presence of God, isipin po natin, we have this good relationship.
if we have this good relationship sa ating Panginoon, sumusunod po tayo sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah! No, we are righteous without sin because of Jesus. Ulitin po natin. We are righteous without sin because of Jesus. Hallelujah! The God kind of love keeps no records of wrong because His love covers us all wrongs. When God forgives, He forgets. He wipes out our sins completely. Sabi po ng Psalms 32 verse 1 and 2, Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Hallelujah. You know the word bless? Ang ibig sabihin po niya sa Hebrew is asher. These people, if you have this good relationship with God, your transgressions are forgiven, your sins are covered. If you have this good relationship with God, the one whose sins the Lord does not count against them, and whose spirit is not deceit. No, walang pagpapakunwari, walang kabuktutan. Tayong may magandang relasyon sa ating Panginoon. Patuloy na pinapatawad ng Panginoon. Why? Because the Lord is working in this relationship. He wants us to have good relationship sa ating Panginoon. Sabi ng Hebrews 4:14-16, Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly. Ibig sabihin, maging matapang tayo sa ating pananampalataya to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have the one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. And because we have this high priest, our Lord Jesus Christ, let us now approach the throne of grace with confidence. Pag sinabing confidence, wala kang inaalalang mali. Wala kang inaalalang something nakakulangan. Because of Jesus, we will have this confidence to approach the throne of grace. Pag sinabing throne of grace, just like entering the most holy place, na nire-require lang ng Panginoon yung kanyang high priest, but because we have this relationship with the high priest, with the great high priest that is Jesus, we can now approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ito ang nais ng Panginoon, to approach His throne of grace with confidence. Dahil tayo kanyang mga anak. At kung kinikilala natin na tayo anak ng Diyos, we can approach His throne any time of the day. Ang problema lang sa atin, whenever we are discussing this kind of topic, yung kinikilala mo na yung sarili mo makasalanan pa rin. Pero kung ikaw ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, patuloy kang naglilingkod sa ating Panginoon, patuloy ang Panginoon ang iyong tagapagligtas. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Burado na mga kasalanan natin. Kaya nga we can always approach God's throne of grace with confidence, not because of you, not because of your good works, not because of your title, not because you are rich, but because of Jesus. But because of Jesus. Kaya ulitin ko, kung meron kang hindi pa hinihingi na tawad sa ating Panginoon ng kasalanan, ito yung araw na hingi mo na ng kasalanan. Dahil kung hindi mo pa rin hihingi ng kasalanan o pagpapatawad ng bagay na yan, you are ignoring, you are trampling what Jesus done at the cross of Calvary. Parang sinasabi mong hindi kaya ng Panginoon na patawarin ang kasalanan ko. But sinasabi ko right now, kasama yan. Lahat ng bagay, lahat ng ginawa mo, worst na kasalanan man, mababaw na kasalanan,
Pero kung sa araw na to, ihingi mo ng tawad. Pangako ng Panginoon, He will forgive you. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. But it's up to you. Nasa iyo yan. Kung patuloy mong i-ignore yung ino-offer sa atin ng Panginoon and to live righteously according to His will, nasa iyo pa rin yan. Nasa iyong kamay na yan. Kung gusto mong palayain yung sarili mo sa kasalanan yan, ngayong araw na to, hingi mo ng tawad. And I believe, naniniwala ako, and this is my faith, and this should be our faith, that God is just and faithful to forgive all our sins. Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand? Hallelujah.